Okay, ito na. Na-file na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. At aasahan natin na most likely papasayan sa mga kongresista. I-endorse nila ang impeachment sa Senado. So, ang labanan sa Senado. Ito, good news. Si Senator Jingo Estrada, in-interview siya ng DWIZ. Nagpahayag siya ng pagtutol sa impeachment o pagpapatalsik kay VP Sara. So, isang boto na pabor kay VP Sara. Pakinggan natin itong interview na ito. Dahil kayo ay isa ng veterano na politiko, na experience na rin na maging judge sa impeachment process, kapag ba ganito na may mga political issue, nakaka-apekto ba ito sa kumpiyansa ng mga investors? Dahil syempre, di ba, yung mga negosyante, tinitingnan kung stable yung political situation ng isang bansa. So, iba nangyayari sa atin? Pwede ba itong magdulot ng pangamba sa mga investors? Yung kanilang confidence ay mabawasan sa paglalakad ng negosyo sa ating bansa? Maring mangyari yan, Sally, dahil kita man yung impeachment na nangyari ng panahon ng aking ama, at talagang bumaba yung ating ekonomiya. So ito po ba? Hindi naman advisable na magkaroon ng ganitong klaseng impeachment trial. In fact, nagsalita niya ata si Presidente na huwag nang impeach si pangalawang si Vice President Sara. Okay? So, ang ganda yung tanong ng anchor woman, ano? Maapektuhan ba ang confidence ng mga investors? Of course, yes. Ito, speaking from experience na itong si Senator Estrada, tatay niya ang na-impeach. And I believe, emotionally, pa rin siya dyan? May trauma. At, maalala nyo nung humarap sa Senate hearing si PRRD tungkol sa war on drugs. Nako, grabe yung pagtatanong ni Senator Jinggoy kay ex-Senator De Lima, napaya. So, kikita mo yung suporta ni Senator Jinggoy sa mga Duterte. Klaro. Okay? So, it's not good for our country. Plus, binanggit niya yung nagsalita ng ang Pangulo na huwag niyong ituloy. Tinuloy niyo pa rin. Mga matitigas ang ulo ninyo. Dito ngayon, ang malaking factor, pabor kay VP Sara, yung pagsalita ng Pangulo, tapos hindi sinunod ng mga kongresista, yan, iisipin ng mga senador yan, na the President has spoken, matigas ang ulo nyo, kami ang bahala ngayon. Something like that. Not help the country, it will only divide the country. Yeah, divide. Kasi na nangyari dun sa tatay ko noong araw. Opo. O nung natanggal siya sa test, hindi naman siya na-impeach. Nag-walk out lang yung mga prosecutors. O ano nangyari? Bumuti ba yung buhay ng bawat Pilipino? Wala rin naman Nung tinanggal si Pangulong Marcos, matandang Marcos, ano nangyari? Bumuti ba ang lagay ng bawat Pilipino sa ating bansa? Wala rin naman nangyari. Correct. It's just a waste of time. Pero sir, yun nga, the mere fact na may nag-leak nga na message pala yun na kinumpirma ni Presidente na galing sa kanya, na message niya sa mga kongresista, dinidiscourage na magsagawa ng impeachment process laban kay VP Sara dahil waste of time at wala daw itong maitutulong para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yung bang ganon, assurance na ba yon na hindi kikilos ang kamera para Hindi natin masabing sa ngayon yan dahil once na meron nag-file. Ito, kahapon na interview. Kahapon. Kaya, di pa nila alam na na-file na. Kahapon na interview. Impeachment case against any impeachable officer. Hindi out of the hands ng speaker yan. Wala na sa kamay ng presidente yan. Depende sa tatanggap o mag-endorso ng impeachment complaint. So, hindi yun assurance dahil pwede talagang kung may mag-file, obligasyon yun ng Kamara na aksyonan o pwede naman nilang upuan? Pwede na.
hindi naman pwedeng upuan, hindi naman, kailangan action na nila. They have to evaluate kung anong laman ng impeachment complaint, kung sufficiente ba to warrant an impeachment case or impeachment trial. So sir, just in case minsan mo na na-experience na maging impeachment judge. Tama po ba? Impeachment judge? Yes. Yung ba isang napakahirap na trabaho? Kasi ito yung political process, di po ba? Ito ba yung mahirap na proseso? Marami po bang mga nangi-impluwensya kapag nandun na kayo sa ganun sitwasyon? Well, this is a political process. That is a political process. It is not a judicial process. Impeachment trial is a numbers game. So, Okay. Alam mo, nung kasalukuyan ini-impeach si Chief Justice Corona, alam mo, maraming naglalabi dyan, pati yung kasalukuyang presidente nung araw, nung panahon ni Corona, nagkatawag ng mga senador na para ma-impeach. Yun. Klaro. Nakialam ang presidente, yung impeachment ni late Chief Justice Corona, nagtatawag ng mga senador. So, mabuti ito ngayon. Hopefully na sincero si PBBM yung kagustuhan niya na hindi tuloy ang impeachment. At least, hindi siya magtatawag sa mga senador, ang Pangulo ngayon. Dahil ayaw niya eh. Totoo kaya nga ayaw niya? O drama-drama lang? Si Chief Justice Corona. So, napakahirap ba mag-decision, sir, sa ganung kaso? Well, ako naman, I can only speak for myself. Siyempre, nag-aaral din tayo. Kailangan natin basahin yung impeachment, articles of impeachment. Kailangan isa-isa natin kung saan talaga nagkakamali, kung saan nagkasala. Kailangan talaga mag-aaral. Pero ito isang bagay na hanggat maaari, kung may iwasan po natin dahil ito po very divisive. Yes. Very divisive yan. No? It's very divisive sa ating bansa. Alam mo, imbis na magkaisa, imbis na magka-unite tayo bilang isang Pilipino, bilang isang bansa, tigilan na natin yung mga ganyang klase, yung mga kudita na yan, yung mga impeachment trial, dahil hindi po makakatulong sa ating bansa. So sir, ano po ba ito? So, agree ako doon sa sinabi ni Senator Jinggoy. Kodita. No way. Naranasan na natin yan. Ang military ngayon, never na magkodita dahil they've learned their lessons. Tapos, impeachment, naranasan din na rin natin yan. Hindi naman bumuti ang buhay natin. So, bakit mo pa? Ang mabuti, yung panahon ni PRRD, may plano na i-impeach dating VP Leni Robredo. Isang salita lang ni PRRD na huwag niyong i-impeach. Pabayaan niyo siyang tapusin ang termino niya dahil binotohan siya ng taong bayan. O di walang nagawa ang mga kongresista. So sana ganito rin ito ngayong presidente nagsalita na tapos I don't know, hindi naman nasunod. Isa ito bang malaking challenge sa kasalukuyang liderato na ating pamahalaan kung paano i-address itong situation para mapanatili ang stability sa ating bansa? Well, alam mo na si Pangulong Marcos, napakabait, hindi naman competitive si Pangulong Marcos. At sabi nga niya, he is still open or hoping for reconciliation between him and the Vice President. At ako naman, on my part, lagi ko naman sinasabi, nananalangin ako, sana sa darating na Kapaskuhan, kung sino naman ang nagkasala, magpatawaran lang. Para sa itubutin ng ating bansa. O sa bagay, wala namang permanente. Tama yung sinabi ho ba ni PBBM na never say never. After na sabihin ni VP Sara na point of no return na daw yung sitwasyon. Siguro baka nabigla lang si VP Sara. Sana nga mag-reconcile na silang dalawa. Total naman, kakasama naman kami nung araw nung panahon ng unity. At saka diba sa politika
politika, sir, wala namang permanenteng magkaaway. Minsan magkaaway dati, ngayon magkasangga na. Totoo yan. Isa lang naman lang yung permanente dyan. Pero sir, oo nga, anong permanente? So, sana nga, yung mangyayari yun, yung no permanent friends or enemies. Ako, kung ako yung tatanungin, mas maganda yung mag-reconcile. Dahil ang panalo, taong bayan. Pag ganito, tuloy-tuloy, nako, kawawa ang taong bayan. So, yeah, spirit of Christmas. Ang message ng Christmas is forgiveness. Sana magkapatawaran. Okay, so, salamat kay Senator Jinggoy dahil basing from that statement, natutol siya dahil hindi nakakabuti sa bansa. Aasa na tayo na may isang senador na papabor kay VP Sara.